Magandang araw mga banateros. At eto na, pag-usapan na po natin ang mga may init na issue sa lipunan. At grabe may idedemanda na ang ICI. Nako ba? Pabirang parang exciting parang kapanipaniwala. Ay nakay ng wewe. Pero tila merong nililigtas, tila merong kinakalimutan. Anak naman ng wewe kayo talaga. Anyway mga kababayan, para po sa mga nagtatanong kung sino yung mga nanalo ng 500 GCash. Kasi di ba meron tayong palaro dito. Hindi naman masyadong big time na palaro. Meron tayong along the way sa ating video. Abang-abangan nyo lang sa gitna, minsan sa bandang dulo, minsan sa simula. Kaya kailangan papanoorin nyo yung buong video. Magtatanong tayo at yung tatanong natin, may tatlong pipiliin tayong sagot, yung unang tatlong nanalo. Okay? At yan po ibibigyan natin ng tigpa 500 GCash na pang Starbucks. Yun Hindi kasi kaya ako naisip yan. Minsan nagkakape ko sa Starbucks. Ang ingay ng mga putang inang feeling mayaman doon. Ang ingay-ingay nila. So, nagkakape kong ganyan. Sabi ko, nakakairita naman to. Ang ingay-ingay, buti pa sila may kasama. Di ba? Okay, kasi ikaw, Banat Bay, wala kang kasama kaya nagagalit ka sa maingay. Kaya wala ka kasing kausap. Sabi ko, ganun ba? O sige, maghahanap na lang tayo ng kakapihan. Pero ayoko silang kausap. So sabi ko, sige, ganito na lang. Magbibigay na lang tayo ng pang Starbucks ng ating mga subscriber. Oy, by the way Hanarot, kailangan i-check mo. Oy, by the way, si Anharot pala ang aking official sexitary. Oy, putang ina, akala mo totoo. Hindi, kasi wala daw siyang ginagawa habang nag-aalaga ng baby dyan sa ibang bansa. Wala daw siyang ginagawa. So, binigyan natin ng konting trabaho at pro bono yan, Walang singilan yan, sabi ko, maraming salamat naman. Huwag ka mag-alala, antayin mo. Ang pagpapala ng Diyos. Huwag ako. Anyway, yun na nga. Ilalagay ni Anharot dyan sa ating, di ba sa YouTube, meron din dyan parang Facebook style yung community. Dyan niya ilalagay yung mga sinisend na GCash. At saka yung mga winners, i-a-announce na dyan, Anharot, makinig ka. Announce mo yung winner. Para alam nila may nananalo at ilagay mo din dyan yung mga sinisend kong GCash. Para malaman nila na sinisend ko talaga. Baka mamaya, puro numero mo lang yun Nag-iipong ka na pala. Hindi. Biro lang. Ayun so abang-abangan nyo po. Marami tayong katanungan isang tanong lang pala sa bawat araw. Okay? So ngayon nga po mga kababayan, eto na. Matindi ho yung bumulagang news sa atin ngayon paggising natin. Bakit kanyo? Bumulaga ang news na meron na daw ididemanda meron na daw para bagang i-recommend na idemanda ng ombudsman ang ICI. So, ang ICI pupunta sa ombudsman, sasabihin nila, ito yung mga ebidensyang nakuha namin, interview, bla bla bla. Ito gamitin mo para kasuhan itong mga tao na ito. Dahil daw may mga indirect at direct na korupsyon sa flood control. Parang totoo, no? Pero in fairness, napakagaling ng ICI. In fairness, mga kababayan. Bakit to, kanyo? Napakagaling talaga ng ICI. Kasi itinago nila investigasyon. Tapos nagpangalan sila ngayon. Siyempre, yung mga tao, mas lalong, oo nga, siguro nga. Kasi hindi naman po mahalaga kung makonvict o hindi makonvict para sa kanila. Ang mahalaga, maano yung issue na may ginagawa ang Pangulo, may pinakasuhan, may ginagawa na yung kasi tandaan ninyo, etong katarantaduhan na nangyari sa ating bansa, etong nangyayari na ito, nagagalit na tao, kaya nga nagkakaroon ng iba't ibang rally, di ba, sa iba't ibang kulay. Nagagalit na. Ngayon, para maiwasan yan, magtuturo ngayon ng Malacanang. Magtuturo ngayon itong Pangulo na ito. Sasabihin niya, ito may kasalanan, bla bla bla. Para mukhang kapani-paniwala, dapat may makasuhan. Tapos sasabihin na lang nila, wala na kaming kinalaman dyan kung hindi yan makpakulong kasi nga meron tayong due process. Diba yung sinasabi ni Marcos na kesyo, hindi naman pwede na walang due process. Diba? Yan ang sinasabi niya Ang akin lang kasi, yung due process, para lang sa mga kakampi ninyo.
Pero para sa mga kalaban, kita nyo nga ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Walang due process yun. Na supposedly, Supreme Court na nagsabi, any extradition o any na pagdadala ng isang tao sa ibang bansa dapat dumaan sa korte at hindi DOJ ang korte. Ang korte, yung dapat korte, at meron pang panahon para mag-bail. Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte. Minadali ninyo. Binitbit nyo kagad dun sa dahig. Tapos ngayon magsasalita kayo ng due process. Ikaw, Marcos, wala kang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Kaya wala kang karapatan magsalita ng due process. Yan putang inang due process ninyo ay para lang yan sa mga kakampi ninyo. Para tumagal. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko. Para maitakas na ho nila yung pera nila. Para maitakas na ho nila yung pagmamayari nila. Yan ang dahilan ng inyong due process. Kaya katarantaduhan po yan, due process nyo na yan. Ito pa matindi dito, mga kababayan. Aside from sa putang inang due process na yan, wala yung mga pangalan na ini-expect natin. Di ba? Bakit? Bakit? Hindi ngayon may papaliwanag. Kasi nga magaling ang ICI eh. Bakit? Itinago nila yung mga interview. Meron pa silang pautot sa Senado na ila-livestream daw. Asa na yung putangin ng livestream? Wala na. Ba't hindi nyo na lang ilabas kung ano yung interview na ganap nung una? Bakit ipapa-livestream nyo pa ngayon? Ilabas nyo na lang eh. Ano, wala kay recording? We challenge you. Dapat yan ang panawagan natin. Ilabas nyo ang interview. Ilabas nyo ang investigasyon kay Romualdez. Bakit ayaw nyo ilabas? Tapos meron kayo pa kayong, hindi, because of the clamor of the people, we will do the live stream. Tapos na, nakasuhan nyo na. Tangin, ang gaguhan eh. Alam nyo, mga kababayan, ginagago tayo nitong gobyerno na ito. Live stream pa, tapos na, kinasuhan nyo na yung mga dapat kasuhan. Kuno. Bakit hindi nyo ilabas lahat na nangyaring investigasyon? Mula dun sa mga DPWH official, mula dun sa mga senador, mula dun sa speaker, bakit hindi nyo ilabas? Kasi you want us guessing kung ano yung nangyayari. Para nasa inyo lang yung paliwanag, para bagang ganire. Maglagay ka dyan sa dingding. Bawal umihi dito. Pustahan tayo doon, iihi ang tao. Kasi may ganong klaseng, ewan ko kung anong psychological topak ang mga tao eh. Pag sinabi mong bawal umihi, doon iihi. Di ba? Paglagay ka ng butas dyan, sabi mo, bawal sumilip. Sisilipin pa. Pero kung wala yan, wala sisilip dyan. Tama, mali. Pero pag nilagay mo, bawal sumilip, dyan sila sisilip. Ano ibig ko sabihin? Yung kanilang curiosity, yung kanilang parang, ano ba meron yan? Doon namumuo yung opinion eh. Doon namumuo yung action. Di ba? So, ganyan ang ginawa ninyo. Itinago ninyo yung mga interview para kami magbigay ng opinion namin, magbigay ng reaksyon namin na naayon lamang doon sa gusto ninyo mangyari. Na kasuhan yung mga tao na ito. Sino yon? Mga kalaban. At para mawala doon sa tunay na dapat sana kinakasuhan. Tama, mali? Panoorin natin tong issue na to Ito. Papaniwalag natin isa-isa kung bakit sa tingin ko sablay na naman tong ICI. Dapat sa inyo buwagin na eh. Aksaya lang kayo ng oras ng mga tao. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kita nyo, yung tatlo na yan, iba dapat yan eh. Isa lang ang tumama dyan. Yung dalawa, dapat dyan yung presidente tsaka si Romualdez. Yan ang katotohanan. Simple lang, Brad. Simple lang. Simpleng-simple. Kanino nagsisimula ang budget? Sa DBM. Na ang nagdidikta, walang iba kundi ang Pangulo. Saan dadaan? Sa Senado, sa Kamara. Pero ang pinaka-ending sa small committee na di umano paghahawak daw ni Zaldico at ni Speaker Romualdez. Yun ang ending sa legislative. Pagkatapos nun, batas na ba yun? Hindi. Aakyat pa sa presidente, pipirma na naman ng presidente. So putang inang pinakakurap na budget sa Pilipinas,
Nagsimula sa presidente, nag-ending sa presidente, pero wala siyang kinalaman, wala siyang pananagutan. Anong katarantaduhan yun? Tama, mali. Pangatlo. Pangalawa pala. Dumaan nga, di ba, sa legislative. Sino ending na legislative? Hindi naman yung BICAM yung small committee. Ay, bakit wala dyan si Romualdez? Katarantaduhan na naman. Tapos ngayon, yung mga senador. Itong mga senador na ito, hindi ko sinasabing walang pananagutan. Wala ko sinasabing ganyan. Maganda nga yan, kinasuhan ninyo ng sagutin nila sa korte. Pero wala pong pananagutan niyan. Kahit kasi, sabihin mo na, halimbawa, lahat ng mga congressman, mantakin mo, ang daming binanggit na congressman ng Diskaya. Ilan lang ang nakasuhang congressman? Pero yung sa Senado, ayan na kagad, puro oposisyon. Wag niyong kakalimutan yung announcement ni Atty. Fortun na 7 yun, supposedly. Sino bumawi? Hindi naman si Fortun Iba ang bumawi na kesyo, yung isang DPWH official. And then nagkamali lang yung abogado ko. Ba't hindi si Fortun ang bumawi ng 7? Kasi kilala natin yung 7. Yung totoo. Yung 7 doon, marami doon galing sa kakampi ni Marcos sa administrasyon o sa majority. So yung dalawa lang sa minority, yun lang ang sinama ninyo. Para kunwari, merong senador na nakasuhan. Diba? Ang laking katarantaduhan nito, mga kababayan. Ang pagsasampa ng kaso kina dating Congressman Zaldico at Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dahil daw yan sa pagtanggap umano nila ng suhol at kickbacks mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kasama po sa pinahahainan ng criminal at administrative charges sina dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, posible umanong sangkot ang mga opisyal na yan sa ilang krimen tulad ng plunder o pandarambong, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Base raw yan sa sinumpaang mga salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH tungkol sa sistema ng kickbacks sa pagitan ng ahensya at ng mga inirereklamong kawani ng gobyerno. Sa pamamagitan daw ito ng insertion sa National Expenditure Program ng mismong mga mambabatas daw ang naglalagay. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and help. Ang galing yung wording sila, found responsible. So para bagang meron na talagang conviction yung mga binanggit. At kaya gano'n naman din ang packaging ng mga bayarang media. Kaliwat kanan, Villanueva, Estrada, may mga kaliwat kanan, dinadamay sila. Kasi nga, sino ba may-ari ng sino ba ang may stock sa media? Alam na natin. Accountable under the rule of law. Samantala, sinabi ni Senator Villanueva sa isang pahayag na pag-aaralan daw ng kanyang mga abogado ang basehan ng pagkakadawit niya sa kaso. Pero giit niya, mapapatunayan daw ng mga records sa Senado na tutol siya mula noon pa sa flood control projects. Nalinaw na natin yan di ba? Yung kay Villanueva. Simula pa lang, binabanggit niya na. I mean, kung ikaw ay walang flood control project, o meron pa lang, kung ikaw ay may flood control project o ghost flood control project, hindi mo uungkatin yun. Siya ang unang nag-ungkat niyan sa Senado. Mantakin mo, ikaw ang unang nag-ungkat, ikaw pa yung biglang may kasalanan. Ang inihingi niya doon sa DPW, tapusin niyo itong mga project na to. Tapos si Alcantara, Alcantara nga ba o yung isa? Nakalimutan ko na specific I think it's Alcantara na nagsabing, hindi, kukuha na lang tayo ng ibang project. Pero biglang kinuha sa ghost project ng flood control na walang kinalaman
Alinaw no sinabi ni Alcantara, walang kinalaman. On record sa Senate hearing yan. Walang kinalaman si Villanueva. Ay nako. Halatang halata eh. Ako, hindi ko pinagtatanggol itong dalawang senador Pero it's really obvious. Tanga na lang ang hindi makaano. Tsaka yung mga pinklawang bayaran. Lalo na yung vlogger na nagpapadala ng GCash ng 100,000 ba yun? Sa mga vlogger. Akala mo, hindi namin alam Gago. Alam namin. Hindi lang namin syempre due to privacy nung anong tao na yon. Tawag doon yung ano ba tawag dito? Yung data privacy law, di ba? Hindi namin pwede ilabas yung pinapadala niya 100,000 doon sa mga bumabanat sa mga Duterte. Pero yung mga bayaran tanso vlogger na yan, akala nila hindi nila damin alam. Pero ang packaging talaga nila, etong sila Villanueva, etong si Estrada, kasi iyan yung uma-align sa Duterte kuno di ba? Para sinasabi, Duterte black, bla bla bla. Hindi nila inaano, wala kang makikita sa bukang bibig nila na obvious na si Romualdez at saka si Zaldico. Si Zaldico, dinidiin nila para mawala kay Romualdez. Pero hindi mo maririnig. Halatang halata Pangaraw ang nagsiwalat ng mga katiwalian tungkol dito. Tumestigo na rin daw noon si Engineer Alcantara na wala siyang alam sa flood control projects. Darating daw ang panahon na mapapatunayan niya ang pagiging inosente. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Ayan, So, ayan ang matindi dyan. At ito pakinggan nyo ito Kasi nakakatawa ho itong issue na ito. At dito makikita mo talaga na isang diversion ang ginawa nila. Wait Well, joining us now, the president of one of the business groups that issued an open letter for government to act urgently in the flood control mess, Sergio Ortiz Luis Jr. of the Employers Confederation of the Philippines. Mr. Sergio Ortiz Luis, thank you for joining us today. Welcome to the program. And I'm excited to talk about what we're going to talk about today. Thanks for joining us. Yes, Carmina. Good morning, Carmina. Good morning to all our listeners. All right. So, first of all, just a few minutes ago, the ICI announcing that it is recommending criminal and administrative charges against familiar names by this time. Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former congressman. Sandali, correction pala. Hindi pala 100,000 na binibigay. Tanginang katsipan niya, 10,000 lang. Binigay dun sa isang... Ewan ko kung bakla ba yun o babae. Kasi mukhang bakla Pero 10,000 lang. Kadiri naman ang presyo nitong babae ito. Zaldico, former USEC Bernardo, among others, regarding the flood control mess. First of all, your reaction to this, that this happened 44 days after the creation of the ICI. Go ahead. Well, I guess that's a welcome development. However, we're still managing the people's interest on this. And I think they're waiting for certain people who are not included there. And a recommendation of ICI doesn't really mean it will happen, no? So let's see how it develops, because people are not so optimistic that something will happen on this. Can I ask you what the president asked in his upon his return from the ASEAN meet? This is the question that the president posed. He said, "Do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice we have." That's according to the president. Your reaction to that? I think we're trying to manage confidence. And some people, and there are some people, if they can sample only two, those who people are expecting that are really guilty, and you have SGB in the ICI, and just looking at the records, you don't have to go very deep. There can be 1,000 charges to them. We're talking of billions, no? You have to be careful as a rule. Yung tanong ko, abang-abangan nyo, malapit na. I agree with the president. But to manage
the expectation of the people, charge at least 2 now, with charges that will be unbailable, and then people will believe something's going to happen on this. Unfortunately, saying that we have to be careful here, people will just feel they're dribbling it, they're delaying it, or they're protecting some people. So, naintindihan nyo? Yung hinahanap daw ng taong pangalan, tila, yun ang parang ganito yung sinasabi niya, ha? Not the verbatim. Tila na parang dinidelay nila para matago yung pera o para mawala yung yung mga ari-arian. Hindi natin alam. Pero inaantay ng mga Pilipino. So maybe if that is the right process, we really have to be careful. But you can file cases already on at least 2 or 1 count that can be charged on certain people, and the other cases can follow for them. You can be careful with the other cases, but you can build a case that is already probably that can go on and be viable. Are you waiting for a name? The names that were mentioned by the ICI's chairman, former Justice Andy Reyes, a while ago, as I said, Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Congressman Zaldico, are those names acceptable to you, or are you waiting for a name? Frankly, some people are waiting for a name, and some people are surprised that that name is be surfaced. But some senators came out, and Jinggoy Estrada and Villanueva, Senator Villanueva, and they're surprised why they're being charged already, with the expectation of some people, some others should be charged. Do you have a name? Care to give us a name that you're expecting to be mentioned that wasn't mentioned? I think your guess is as good as mine. The guess of the whole Filipino people is there. Are you talking? Are you talking? So ayan, malinaw na sinasabi nitong isang organisasyon na ito na bakit wala itong si Martin. Yun ang tinatanong ng taong bayan. Si Martin, ayaw lang niyang pangalanan, pero napaka-obvious naman. Bakit wala itong si Martin? At parang ang dating is, bakit? Pinatatagal ba o para mawala na yung mga kayamanan? Para sabihin, in other words, kay Martin may due process. Bakit? Para mawala na yung maitago na yung mga kayamanan? Tulad nito? Ito, antayin natin to. Sandali, chutamate. Di ko pa naayos eh. Ayan. Kasi itong isang to, ang tagal bago makasuhan. Ang tagal. Naitakbo na yung mga helicopter niya. Mahilig ka pala sa helicopter, Zaldico, Naitakbo na. Pakingge. Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Co? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito 3 air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang 2 Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia, habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang 3 yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order. Hindi po si Vince yan.
Itong balita, ito si mali-mali pa eh. Ito po yung director ng CAAP, na sinasabi na as far as record are concerned, we are monitoring the movements of this aircraft pero hindi kami sigurado kung may freeze order na. Grabe, no? Na ang AMLAC dahil wala pa kaming natatanggap dito sa CAAP. Di ba? Ang dal-dal nila noon na sinasabi nila ipapa-freeze order na natin sa AMLAC yan. Kasi remember, mga banateros, kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga siya talagang lahat. And we know, nakita namin eh. We saw what happened. And it was so fast na freeze lahat. Na ang bilis-bilis na freeze ng AMLAC. Eto, mga kababayan. Pinatakas? Pinaalis? O sadyang may due process? Ano ba, yun yung sinasabi ni Marcos eh, sadyang may due process. O, yan na, due process. Tuloy. So, wag natin sisihin ng CAAP kasi hindi naman sila makakagalaw eh. Unless may freeze order. Unless merong ukutos ng korte. Hindi naman nila pwedeng basta-basta anuhin yun. So, kailangan, yun na nga. So, lalagyan ng bara. Ang AMLA, wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na walang sikap sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibibenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kaban ng Bayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumite na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Jiggy, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't iba mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Jiggy, ang Center Reconstruction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Chis Escudero. Yon! Siyempre, Chis Escudero na naman. Kayo ba mga kababayan naniniwala kayo na kay Chis Escudero lang? Ang daming binigyan ng tumulong ang mga kontraktor, mga kaibigan. Again, I'm not saying na ligtas si Chis Escudero, pero kasi yun personal. Meron niya ako, naalala ninyo, meron niya ako nilantad na mismong yung kumpanya ang nagbigay. Kasi hindi pwedeng banggitin yun kasi madadama yung mga kapatid sa Senado. Tama, mali. Pero ito, hindi naman yung kumpanya nagbigay, yung personal, yung tao lang. So, alam mo talagang pili yung kanilang binabanatan eh. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Ayan kumpanya. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Tapos po na mapasagot natin yung 27 na yan ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa So, napakalinaw po na dahil sa lintik na due process kuno nila, nailabas na. Kaya nga ang tanong ngayon, hindi kaya pinatatagal itong kay Martin na pangalanan siya, eventually papangalanan. We do not know kung iniligtas ba siya o pinatatagal lang para mailabas na kung ano man ang dapat ilabas? Paiba yan?
Di ba? Ganun ba ang dahilan kung bakit hindi na ipangalanan? Eto ba? Ito, may papakita pa tayo para mas maintindihan natin na kung bakit halatang-halata yung galawan ng gobyerno. Eto nga pakinggan nyo ito Napakaganda ng paliwanag nito. Bakit bigla napunta doon sa ito. Magtrabaho at wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla. Anong kinaugnayan niya sa flood control? Sandali, chotomate. Relax. Ito na. Sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Yun. Stop conducting press conferences almost every day. Yun! Ang ganda nun, Brad! Tagalogin natin. Hoy! Magtrabaho ka! Huwag ka puro pa-cute! Gago! Yun ang Tagalog nun. Wala nang iba. Anak ng tutsa yan, Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Correct! Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator... Sabi ko nga sa inyo hitting two birds in one stone. Diversionary tactic, di ba? Yung, kasi maingay si si pagka yan ang sinabi mo, may secret deal, blah blah blah, diversionary tactic. Talagang diversion lang para hindi matanggal yung tuon doon sa talagang salarin. Di ba? At the same time, may talagang siraan itong mga kalaban para, alam mo, wasakin, maging malinis sila. Joel Villanueva, yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In masisemo ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And ano kayang flavor yun? Patay tayo dyan. Siya daw ang flavor of the month na. Dahil nga naman, supposedly, ang flavor yung flood control. The flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion
Peso March. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Para sa agenda, Joash Malim. Nakikita nyo na, di ba? Yung diversion na yun na ginawa nila. Di ba? Ang dami pa ho, ang dami hong diversion na ginagawa ang gobyerno para talaga maiwas kay Martin at dito kay Marcos ang sisi ng flood control project. Ito mga ghost project na ito. At isa na nga ho dyan ay walang iba kung hindi itong ombudsman na supposedly, di ba, ang ombudsman sana, ang focus nito, yung flood control. Ano ang focus niya? Yung lumang kaso na dismiss na pala. Sabi ko nga, parang hindi kasi ako makapaniwala na tatanga-tanga lang po si Remulla at hindi niya alam na na-dismiss na. Ano yun? Hindi siya nag-research? Hindi, I don't think so. Hindi siya tanga. Para one, maaaring talagang inano nila yan. Sinadya para maingay, para mapunta kay. Ngayon, kasi kaliwat kanan ang interview kay Martires, di ba? Kaliwat kanan ang batikos kay Martires kung bakit pinalusot, bla bla bla. Ganon ang ginagawa ngayon. Tapos biglang sinamahan mo ngayon ng demanda ng ICI. O di parang ang dating, kita nyo na? Totoo talaga yung pagiging corrupt ni Villanueva. Para bagang pinapadumi nila ng pinadudumi si Villanueva. Para mawala doon ang atensyon doon sa talagang tunay na madumi. Naintindihan nyo? Obvious na obvious eh. Ako hindi talaga ako naniniwala. Maniwala kayo, hindi ako naniniwala. Magalit na kayo sa akin pero kasi hindi ako naniniwala eh. Based on evidence, based on people, based on circumstances. Di ba? Wala. Bakit nga? Isipin nyo na lang bakit kailangan itago pa yung interview? Ilabas nyo kaya? Kasi, tinan nyo dahil itinago yung interview, talagang ang iisipin ng tao, oo, siguro nalaman nga ng ICI na talagang may direktang pananagutan si Villanueva o si Estrada. Kasi tinago eh. Kung ilabas ninyo, makikita natin ngayon. We can now give our opinion and analysis. Iba't ibang tao magbibigay ng opinion. Sandali. Wala namang direct na kinaugnayan si Villanueva o si Estrada. Bakit sila na ano? Tapos makikita pa nila yung interview kay Romualdez. Naintindihan niyo ibig sabihin? Wala. So ngayon, ang iisipin ng tao, malamang na kaya sila dinimanda kasi meron talaga silang kinalaman. Kaya nga ako, I challenge the ICI, ilabas ninyo. Huwag kayo puro ganyan. Ilabas ninyo yung interview nyo, investigasyon ninyo sa lahat na nagpunta dyan. Sama na nyo na yung taga-Amerika na nagpunta dyan sa inyo. Ilabas nyo lahat ng... Kasi dapat transparent. Ilabas nyo. Bakit ayaw ninyong ilabas? Anong meron? Di ba? Tingnan natin ito Medyo dito nga, pahiya nga ho sila eh. Kaya tingnan ninyo, panoorin nyo ito. Medyo napahiya sila dito eh. Sa nagpapatuloy na serye ng Labasan ng Yaman, 19 na sa 24 na senador ang nagsapubliko ng kanilang mga salin.
Sa pinakahuling datos, si Chis Escudero ang maituturing na poorest senator, habang si Mark Villar naman ang pinakamayaman. Ako, yari sila dyan. Mapapahiya sila. Hindi nila mabanatan. Hindi. Kasi supposedly itong SALN, di ba, pakpakuno ito ni Remulla, di ba? Para sana mabanatan yung mga kalaban. Ang problema, kakampi na nila si Villar ngayon. So, parang useless na itong kampanya na ito. Alamin ang kani-kanilang net worth sa Agenda Report ni Hannah T. Si dating Senate President Chis Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dineklarang net worth sa SALN na nasa 18.8 million sa taong 2024. Mas mababa ito ng bahagya sa dineklarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99 million. Kung ikukumpara sa 2018 SALN, mula 10.58 million, umakyat ng 8 milyon ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent SALN kumpara sa 5 milyong naitala noong 2018. 5 ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic. 3 ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan sina Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero at Sorsogon City Vice Governor Cunimar Antonio Escudero II. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million. Grabe yung target ng news ng bilyonaryo, no? Napaka-obvious. Sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon at noticeable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent SALN ni Villanueva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties, kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash. Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities, ang pinakamababang naitala niya mula 2018 na nooy nasa 27.5 million. Kapwa dawit sina Villanueva at Escudero sa flood control corruption scandal. Naksan talagang yung bilyonaryo. Iba. Ang galing nyo. Ang galing ng packaging nila, no? SALN ang topic, pinakamayaman si Mark Villar, pinakamahirap si Escudero, pero ang packaging, doon sa balita, dawit sa flood control, si Escudero tsaka si Villanueva. Galing. Gago! Slight ang tawag dyan, ha? Simple lang pero rock. Bilyonaryo couple na ang galing nila mandamay. Sina Senador Raffy at Representative Jocelyn Tulfo. So far, si Senator Raffy ang may pinakamataas na declared net worth. Uy, sana all, ito idol natin, eh. Mantakin mo, yumaman talaga, naging bilyonaryo dahil sa kanyang Raffy Tulfo in action. Yan ang idol natin. Ay, nako. Malupet mo. Hindi pero hindi kasi kung ewan ko, panoorin lang ninyo. Sa lahat ng mga senador na naglabas ng kanilang SALN, as of December 2024, hindi bababa sa 15 sasakyan ng pagmamay-ari ni Tulfo. Nandyan ang 2 Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos each, Mercedes-Benz AMG, Lexus, Toyota Sequoia at ilang Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Nasa 6 ang agricultural lots ng Tulfo couple at may residential lots silang nasa 164 million. Wow. Wala silang liabilities. Dinisclose din nila ang business interests sa RW. Buti pa sila walang liabilities, ha? Yung iba dyan, napakaraming liabilities. Hindi nyo lang alam. Marami dyan, hindi nyo lang alam, marami kay liabilities. Yung mga jowa ninyo, asawa ninyo. Liabilities yan. Gasto sa buhay yan. Isama nyo pa yung mga kabit nyo. Gago! Puro liabilities yan. Yan ang kakaltas ng pinaghihirapan nyo. Paano asawa naman namin yun, eh. Ang tawag dyan, hindi partnership.
Hindi kasi ang asawa, dapat partnership yan. Pareho kayong kumikita. Hoy! Huwag ka nga pumunta dyan sa topic na yan, Banat Bay. Baka iwala yan ko yung asawa ko. Hindi kasi dami ko naririnig ngayon, mga kabataan pa naman. Hindi ko alam bakit ganun. Dati naririnig ko na to, pero ngayon mas marami ko naririnig. Yung mga kabataan daw ngayon, yung mga babae, sila pa ang bumibili ng NMAX o Sniper, mga motor yun sa mga boyfriend nila. Gago! Habang sila hirap na nag-e-entertain ng mga inchik. Putang inang yan. Gago! Tama, mali. Kawawa na. Wala namang masama mag-entertain ng mga inchik at saka ng mga Koreano, ha? Pero kawawa naman sila, no? Dapat hindi ganun. Dapat pati yung kung namamaklaman yung mga boyfriend ninyo, siguro din nyo naman nagbibigay sa inyo ng pera. Pero kung kayo pa rin na nagbibili ng mga motor nila, nagpapagas sa mga motor nila, pambihirang buhay, kawawa naman kayo. Yun ang tinatawag na liabilities, mga kababayan. Productions Incorporated, Rafi Tulfo in Action Foundation, at Idol Network Philippines, kung saan sila ay stockholders at directors. Grabe, no, laki ng pera. Ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo, nasa 496... Ano lang yan, reporter lang yan. Pak! Di ba? Ako, magre-reporter na rin ako. Hindi, reporter ba tawag doon? Hindi. Producer naman sila, producer Banat Bay. 7 million ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Rafi, may liabilities si Senator Erwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas 10 ang residential properties ni Senator Erwin at in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito. Hindi naman pinangalanan ni Senator Erwin ang kanyang 11 vehicles, pero nasa 75.1 million ang total. 11 vehicles? Lupit. Sabay-sabay kayang ginagamit yung 11 vehicles na yun? Naka-convoy? Hindi kasi meron akong napanood na nanonood tayo ng mga secret in handling your money, at the same time yung mga lesson in life, mga pinapanood natin Tapos meron ako isa narinig, sabi niya, bakit ba ang tao pag nagsasakyan sobrang dami, no? Sabay-sabay nila minamaneho yun? Hindi, I mean, sana pamilya kayo, di ba? Dalawa lang, van at saka isang mas malaki pa, maybe kotse or kaya isang SUV. Pwedeng ganun di ba? Pero, yung mga ganitong 11 na daw, yung parang, may punto yung naririnig ko na ganun na bakit mo kailangan na sobrang dami ng sasakyan. Na, di ba, na isa ka lang namang pupunta, isa ka naman, o sabihin mo na may driver ka, o may security ka, o di dalawa, o sabihin mo ng 3, o maximum 4. May pambihirang buhay, o. Ba't mo kailangan ng 11? Na hindi mo naman masasama yung sabay-sabay, di ba? Total price nila. Meron din siyang 4 na firearms na nasa 280,000 pesos in total. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Ang galing ng focus, Ang galing talaga ng focus ng bilyonaryo. Pero paano yan? Basag yung nila na si... Hindi, kasi alam mo, ang mga eskudero, kasi kilala ko itong mga ito kilala ko ito kasi meron yung, hindi, pamilya Escudero, not the personal Kilala ko ito na talaga may mga pagmamayari ito Ito yung may mga lots, mga lupa, mga mayayaman yan di ba? Yang mga Escudero. At siguro, tama nga yung sinabi nila, pinamana, kaya hindi mo masasabing, kasi marami na sabi niya, mayaman naman talaga si Escudero, bakit ganyan lang ang sali niyan? Kasi nga po, yung kanyang kayamanan ay mana. Diba? Maraming karamihan ng kanyang lote, mana. Sabi ko nga, sana lahat. Hindi, kasi kung ito, isipin nyo ito. Kung tayo naging politiko, iniisip ko nga, aabot kaya ng 10 million yung salin ko. Ayop yan. Yung billion di ba? Si Tulfo, pambira, oo. Yeah. Ang tanong kaya, si Romualdez. Yan. Segue nyo kay Romualdez.
Eto lagi tayong usap ng usap tungkol sa salin ng mga senador. Bakit yung salin ng mga congressman wala? Gago! Tagong-tago. Bakit? Ha? Bakit yung mga nandyan yung mga kurap nandyan yung mga mayayaman Di ba? Sila nga yung sa sobrang yayabang sa karsada naalala ko nung kabataan ko bata pa ako nito. May nasagi akong naka-8 na plaka. Tapos may convoy. Bumaba. Yung mga security niya kayabang. Buti na lang ako marunong ako mag-handle ng mga ganyang eksena. Humingi kagad ako ng pasensya. Sabi ko, pahingi akong pasensya, biskwit. Humingi ako. Sabi ko, sorry, pasensya na. Hindi ko nakita. Dahil sa sobrang bilis ninyo. Tama-tama, ang yabang din ng congressman. Nakalimutan ko na hindi ko na maalala. Basta, yung itsura ng congressman, maliit na puti ang buhok na matanda. Nakalimutan ko na kung sino kasi wala pa po ako nun sa eksena ng mga politika. Matagal na ho yun. So hindi ko kilala. Sabi ko nga, yan yung makikita mo sa karsada na ang yayabang karamihan dyan Sila ho yun. Sila ho yung napakaraming security. Mantakin mo nga, di ba? Si Zaldico, ilan daw ang security? Di umano? Allegedly? 40? Ano to? Yan ang din. May sariling private army. Sarili na private pa, no? Di ba? Ganon ang kadami ang security na supposedly ang allotted lang ay 2 lang dapat. Siya, 40 daw. Ang lupit. Sa bagay, kung ganyan kakayaman, kailangan mo talagang bantayan yung kayamanan mo. Gago! Pero, dyan, ng mga talagang mayayaman sa Kamara. Wala sa Senado. Bakit hindi sila maglabas ng hasalin? Unahan mo na, Romualdez. Ikaw ang paka-obvious mo Ikaw ang pinaka-mayaman, isa sa pinaka-mayaman na kongresista. Ba't di mo ilabas ang salin mo? Inaayos pa? Inaano pa? Sige. Wala tayong magawa. Ganyan talaga May due process kayo Diba? Hamon sila ng hamon. Remulla, hamon ka ng hamon ng salin, di ba? Ginamit mo pa yan against Martires na bakit ganito ang salin. Sige. Yung Malacanang hindi naglalabas sa salin Yung presidente hindi naglalabas sa salin Hindi ba? Isipin nyo ito mabuti ginawang issue ni Remulla yan. Pero hindi naglalabas sa salin ng presidente. Mga kongresista hindi naglabas ng salin. Mabuti pa tong senador, naglabas na. Karamihan sa kanila, naglabas na ng salin. Pero sino nagpasimula ng pautot na kaepala na yan? Si Remulla. Di ba? Ang lupit talaga Kaya alam mo, itong mga ganitong eksena ninyo, ito'y pinaka matinding katarantaduhan totoo lang. Ito na yung question. Ito na yung question. Unya. Hindi, ito na yung question. Okay? Para naman maano natin. Sino? Ayan. Sino ang pinaka pogi sa Banateros? Gago! Wala! Ang sagot. Gago. Hindi. Sino ang pinakamahirap sa salin sa Senado? Ayan. Sige. Sino ang pinakamababa ang salin sa Senado? Ayan. Sulat nyo sagot dyan. Anarot! Pati ikaw, mali-mali sagot mo Hindi. Tama naman sagot niyan. Sino ang pinaka mababa ang salin sa Senado? Ayun, palakpakan. Pag kayo naman nag-comment at sumali sa contest na to, pag kayo kinumenta ni Ann Harot na ano ang Gcash mo, sagot naman kayo. Ayaw nyo sagutin si Ann Harot pamimigay na lang natin yung Gcash na yan sa ibang tao. Sayang din, pang alam ko, hindi kalakihan yan. Ito'y lamang pa. Hindi naman po ito para ito'y konting kasiyahan, di ba? Konting entertainment baga.
Kasiyahan ito sa ating mga kababayan na konting kape-kape everyday. Kasi mantakin mo, 1.5 per day din yun, ha? 1.5 times, wag na nga, mag-chat GPT ka na nga nang hindi magulo. How much? 1.5 per day in a month. Ano mo na, para huwag ka nang dami-dami pang compute. Ano mo lang kay... Assuming in 1 month, 30 days. That's 45,000 per month. Dadaigin pa natin yung lintik na donasyon ni... Per month po ito, per month. Dadaigin pa natin yung donasyon na pinagyayabang ni Vice Ganda. Per year. How about per year? Sige. Naku po. In per year, 45,000 per month, 540,000 per year. Saan ka pa? Vice Ganda. Ako walang inaapakan. Namimigay ng walang inaapakan. Ikaw, naapakan mo yung mga effort ng mga tao doon. Bakit sabi ni ChatGPT, would you like me to include 13-month pay? Wag na 13-month pay. Wala nang ganun-ganun. And possible holiday pay. Wag nang ganun. Hindi, more or less lang to kasi may araw naman tayong hindi nag-live. Nagbibideo. So, mababawasan naman to. Laki pala. Shit. Hindi ko naisip yun, Pambiligan mo ng motor yun, 45,000 naman. Sana may mag-sponsor dyan. Hoy, mga kumpanya! Hindi politiko, kumpanya lang ang pwede mag-sponsor. Ng 45,000 naman. This game is sponsored by di ba? Maganda sana, Baka naman. Ayoko ng online casino, Ayoko ng mga online gaming. Ang pwede natin maging sponsor na kumpanya, Wagyu. Ganyan lang, Mga eksena. Tanong kaya natin yung mga kaibigan natin sa, wala tayong kakilalang, mayaman dyan. Puro mga J. Guevara lang at saka si Sir Jack lang ka. Wala tayong mahinging pera dyan sa mga yan. Panay pa utang. Biro lang. Gago! Huwag mo na binubuking banat ba? Hindi. Kaya naman, ito ba? Ito naman. Nako, konting lang konting topic dito kasi matinding topic ko ito Tinawag ni Congressman Paulo Duterte na bangag ang administrasyon sa issue ng foreign policy. Buwelta naman ng palasyo, kailangang hindi matulad sa nakaraang inutil daw na administrasyon pagdating sa usapin ng China. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Sa kanyang press con, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Iginiit pa ni Castro, hindi dapat inaalipusta ang layunin ng Pangulo na palakasin ang sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Inutil? Inutil? Eto, simple lang Kailan mas nakakapangisda ang mga mangingisda? Nung panahon ni Duterte o panahon ni Marcos? Sinong inutil? Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong mga nakitang mga mangingisda, sinasabi nila, oo, malaya kami nakakapangisda.
Yan ang tinatawag na diplomatic way of approach. Hindi yung parang lagi kayong galit. Ngayon, para kayo laging galit, nagpagaling-galitan kayo, kasi ito kasi ang description nila eh. Ang description kasi nila ng strong ay yung galit. That's not true. In life, hindi yung laging galit ang strong. As a matter of fact, ang laging galit, ayan po ay defense mechanism lang. Ang tunay na strong ay yung merong humility. Ano yun? Merong meekness in control. Ibig sabihin, control mo yung iyong tapang, yung iyong galit, kontrolado mo. Ibig sabihin, yun ang tunay na malakas. Kaya mong kontrolin yung galit mo kasi meron kang gustong ma-achieve. Yun po yung na-achieve ni Duterte. Yung mga mangingisda, nakapangisda. Pero kayo, ano nangyari? Dahil sa quote-unquote katapangan kuno ninyo, yung mga mangingisda natin, binobomba na. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte hindi sila binobomba? O, sino ngayon ang inutil? Ikaw. Agad namang bumuelta si Congressman Pulong Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. Sa ilalim daw kasi ng Duterte administration, naabot ng AFP ang record level na modernization na hindi nagawa ng ilang dekada. Kung yan daw ang inutil para kay Castro, edi para niyang tinawag na walang kwenta ang modernisasyon ng AFP. Dagdag pa ni Pulong, zero ang foreign policy ng Marcos administration at todo pakyut daw sa Amerika. Sa isa namang pahayag ni Castro, sinabi niyang ang tapang ni Pulong ay dapat ipamala sa tamang lugar at hindi sa bar. Pasimpleng patutsyada sa kongresistang minsan ang na-issue sa isang eksena sa bar. Hindi rin napigilan ng ilang mambabatas gaya ni Akbayang Representative Percy Sindanya na makisali sa bangayan. Pinuna kasi ni Pulong ang sinabi noon ni Sindanya na malapit na ang Day of Reckoning o araw ng paniningil sa mga Duterte. Nagsimula raw yan nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Sindanya, noong September 21 pa niya ito sinabi, bakit ngayon lang nag-react? Bakit? Masama ba? Nagpaso ba? Hindi, kasi ikaw wala kang ginagawa. Spaghetti ka lang ng spaghetti. Hindi, kumakain ng spaghetti. Yun ibig ko sabihin, ha? Yun lang ang ginagawa mo. O kung marami siyang ginagawa, paso na ba yung sinabi mo? Sana kung paso na, sabihin expired na, tapos na. Hindi naman nag-expire yung sinabi mo. It's still applicable now. So kung magkomento man, late man magkomento si Pulong, wala namang problema dun. Diba? Unless, nag-expire nga yung sinasabi mo. Ang nakakaloka doon, they are reacting to a statement that I made, I think that was a month ago. Mukhang ngayon lang nakaisip siguro ng sagot sa sinabi natin. Dagdag pa ni Sindanya, mas sipagan pa sana ni Pulong ang paggawa ng... Kasi hindi mo katulad yan na scroll lang ng scroll, TikTok ng TikTok, na sumasayaw ng mga lalaki, pinanunood. Allegedly. Ha? Ikaw? Ganun ka ba? Tanong yan, ha? Tanong. Tanong yan. Tas kaysa sa paglabas ng statement laban sa mga kritiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News. Magkasundo ata kayo ng Bril Montalvo na yun eh. Yun eh, tanong lang naman. Di ba? Kasi busy ka kasi siguro sa kaka-TikTok mo, no? Kakatingin mo ng mga sumasayaw na kalalakihan, no? Hindi, nagtatanong lang ako. Anong pinapanood mo sa TikTok mo? Pakita nga ng TikTok mo. Tingnan ko nga. Kasi lalabas dun sa feed yung mga pinapanood mo. Yung talaga madalas mong panoorin. Dumalabas dun. Grabe yung utak ng mga social media ngayon, ano? Kaya nga napakawalang niya. Yung TikTok ko parang naging Lazada na. Nagtataka ko sa TikTok. Dati, mga pinanonood ko dun, basta, iba. Ngayon, yung lumalabas sa feed ko, puro na lang benta. Ano ba to?
Hindi, dati mga pinapanood ko doon, mga review na mga camera, review na mga power bank, pati mga review na yung mga Bluetooth speaker. Ngayon, hindi na. Lumalabas sa TikTok ko, nagbebenta ng basura, nagbebenta ng tissue. Ako naman, pag nakakita, ay, ang ganda nito, add to cart, mura lang yan, 100 pesos, di ba? Gano'n ka na naman, ay, mura lang yan, 200 pesos, add to cart. Ay, mura lang yan. Hanggang araw-araw, para akong si Santa Claus, may dala-dala akong mga delivery na tigwa 100 pesos, na umabot na ng 1,000, 2,000 kada araw. Sabi ko, pambihirang buhay ere. Ang galing mandaya ng ng TikTok. Bibigay lang muna siya yung mga mura-mura eh. Pero dahil sa sobrang dami mo binibili na eventually, wala naman din kwenta, itatapon mo lang. Ako sabi ko nga sa inyo, dami kong binibili. Ito, halimbawa, ito, ang ilaw. Etong ilaw na to, napakagaling nito ha. Tingnan nyo ha, mga guys. Pag yan binuksan mo, umiilaw. Siyempre ilaw nga. Tapos pag umiilaw, pwede mong pang-adjust yan. Pwede pang yan. Yan, iilaw yan. Tapos, pag pinindot mo pa ng ganyan, pupula yan. Pagkatapos niyan, pwede mo pang gawin kung ano-ano yan. Yan, nagbiblink siya. Pumupula. Yan. Yan. Diba? Murang-mura lang yan. Yan. I-add to cart mo na. Yung galing nga, lit nga. Pwede yung pag-isabit ng ganyan, para may ilaw ka lagi, di ba? Habang naghahanap ng mga gamit mo nang wawala na binili mo sa TikTok at saka sa Lazada. Yan. Siya, mura-mura lang ito. Andyan sa add to cart. Walang ganun dito. Ba't ba tayo napunta dyan? Ewan ko ba? Ito kasi yung congressman nyo kung ano pinasasabi. Tuloy na punta tayo dyan. Anyway, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo ha. Yung announcement ng mga winners, lalabas natin yan. Okay? God bless everyone. Love you all. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.